Lord God, we thank you so much once again dahil sa pinagkaloob niyo sa aming buhay at lakas na meron po kami ngayong araw na ito. Ang lahat sa buhay namin, Panginoon, maging ang mga pagsubok na aming nararanasan, ay ito yung mga bagay na pahintulot ninyo sapagkat marami po kayong nais ituro sa amin at dalangin at dahil sa mga salita po ninyo, Panginoon, na patuloy naming naririnig, ito po ang nagdadala sa amin ng gabay at patnubay upang lalo pa kami mapalapit sa inyo. Salamat po sa lahat ng blessings na natatanggap namin sa kabila na kami ay nagkukulang at kinakapos o nagkakasala. Lagi pa rin laan ang inyong habag at biyaya. Kaya ngayon, turuan niyo kami muli sa pamamagitan ng mga salita po ninyo na nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas kung paano po kami, Panginoon, makasunod sa inyong kalooban. Kaya aming pinagkakatiwala sa inyo ang lahat po ng ito mula sa aming pag-umpisa hanggang sa kami ay matapos. Wala po kaming ibang asam kundi ang pagkilos ng inyong biyaya, ng iyong grasya sa aming buhay. At lahat ng ito ay amin ang inaangkin at tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Ito po amin sa dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. If you have your Bible, kung ating pong titingnan sa ating pong reading sa ating monitor, ang gospel na gusto kong i-share po sa inyo ay according to St. Luke chapter 15 verse 11 hanggang sa verse 20. Ulitin ko ang gospel according to St. Luke chapter 15 verse 11 hanggang 20. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent to him to his field to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him." Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. Okay, huwag tayong makaupo. Hindi ka ng rush on because limited naman po ang ating time. But hope and pray, makuha pa rin po natin itong ating po pag-aaralan ngayon. Gabi ito. Okay, at dahil nasa season pa rin po tayo ng ating pong tinatawag na Lent. Ito po ay tinatawag na 40 days of commemorating or celebrating the suffering or the death of our Lord Jesus Christ. Okay, at ang ating pong ito pong itong season po na ito, serialize ko po, dudugtugtugtungin ko po lahat na po ng ating pag-aaralan. It's all about the Lent. At po-focus po ako sa repentance at saka yung mga blessing neto
yung importance of repentance, the blessing or reward, at saka yung fruits, at saka yung kanyang kahalagahan nito. At yan po ang ating babaybayin. And I think siguro mga about pagpasok natin ng mga about March, starting March 8, yung lahat ng ating Tuesday and Friday, starting March 8, Friday po yata ang March 8, binilang ko po hanggang po doon sa Good Friday, ay bali 7 araw po lahat yun mula sa March 8, 7 prayer meeting po yun hanggang sumagal po ng Good Friday. Kaya magsisiris po ako doon ng 7 last word of Jesus. Bago tayo makarating sa March 8, yung lahat po ng ating Tuesday and Friday, isisiris ko naman po about the Lamb. Nang sa ganun po ay maging kompleto po yung ating mga napag-aaralan. Amen? Amen. Okay, palakpakan muna natin ang Panginoon. Tonight, it's all about the prodigal son. This is very familiar story for us, itong prodigal son. But nakakuha ako dito ng inspiration about repentance. That's why ang gusto kong i-share sa inyo, the genuine repentance. Ang tunay, o totoo, o real, genuine, no? Authentic repentance. Bakit po? Kasi marami pong mga fake na repentance. Okay? Maybe dahil marami pong tao na gusto naman talagang magbago, gusto naman talagang magsisi, magbalik loob sa Diyos, pero nahihirapan po sila. Maybe because of yung malalim yung attachment sa vices, o sa old life, o sa kasalanan, o it's either mas mabigat yung sa sarili nila na makalaya po sila instead na sila po ay lumapit sa Panginoon. Because the first approach of a sinner to a holy God is repentance. Pagpasok mo doon sa repentance, doon mo na mararanasan ngayon yung forgiveness, salvation, new life, pagiging anak ng Diyos, at pagkatapos yung mga blessings na inilalaan ng Diyos sa kanyang mga nagiging anak. But the first approach there is repentance talaga. Doon talaga magsisimula sa lahat sa pagbabalik loob, pagsisisi o pagbabalik loob. Marami kasing meaning po ng repentance na yan eh. At meron po rin yung po pagkakaiba sa mga word na sorry, sorrow, or anguish, ang repentance. Marami pong makikita natin pagkakaiba. Now, first of all is the very purpose of Jesus, why He came to us, He came into this world, is, sabi ng Luke chapter 5, 31 verse 32, Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Lumabas po yung salitang repentance po dyan. Sabi ni Jesus, hindi po ang mga malulusog o walang sakit ang nangangailangan ng doktor. Kundi ang mga may sakit ang nangangailangan. Kinumpare po ni St. Matthew na yung makasalanan is just like a sick person. Katulad po siya ng tao na mayroong sakit. Yun po ang larawan po nun, a sick person. Pag may sakit ka, what you need is doctor, healing, or medicine na pwedeng ibigay sa iyo ng doctor. Tapos verse 32, I had not come to call the righteous. Ibig sabihin, kung si Jesus, sinabi niya, I have not come to call righteous, maybe, meron ng mga taong righteous noon, but that righteousness is not righteousness comes from God. Kasi kung may mga righteous na noon, bakit pa pumunta si Jesus kung may mga righteous na noon? The reason why Jesus came, but sinner to repentance. Nakita ninyo, ano po yung malapit sa puso ng Diyos? The righteous or the sinner? The sinners. Tayo po yun, mga kapatid. Tayo po ang pinakamalapit sa puso ng Diyos.
Although, tamang sabi ng Bible, pag ikaw po ay naging anak ng Diyos, malapit ka sa puso ng Diyos. Pero kapag pag-aari ka na ng Diyos, mahal ka na ng Diyos, mas hinahanap pa rin ng Diyos yung mga taong hindi pa nararanasan ng kanyang pag-ibig, pagmamahal. At doon pumapasok yung salitang repentance. Now, what is the genuine repentance that God is looking for? Kung sinabi po doon sa Matthew kanina, sa Luke chapter 5, but I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ibig sabihin, ano po yung repentance na hinahanap ng Diyos? What is the genuine repentance? Diyan po ako papasok, no? Open pray, magkasya po yung oras natin, ha? What is the genuine repentance that God is looking for? That's the very purpose of Jesus. What is repentance? First and foremost, hinanap ko muna ang meaning sa concordance ng original word niya sa Greek word. Nang ibig sabihin ng repentance in the Greek word is metanoia. Metanoia. Ang ibig po sabihin ng metanoia is to change one's mind. Pagbabago ng pag-iisip. Imagine, bakit kaya ang pagbabalik loob o pagsisisi ay nakasentro ang kahulugan sa pagbabago ng isip? Hindi ba pwede mong baguhin mo na yung action? Yung wordings? Di ba? Usually, pinanggagalingan po kasi ng ating mga pagkakamali. It's either, pinakamarami kasi words tama? Secondary na lang po yung action, pero pinakamaraming words. Kasi kahit hindi ka mag-action, kapag ang salita mo matalas, matalim, kung masasaktan mo ang isang tao, ikaw ang paggagaling ng kasalanan. Now, ang metanoia is to change one's mind. Upang magbago ang pag-iisip. Kasi yung mind po natin, yan yung parang sa computer na parang CPU, siya po yung nagpapatakbo. Hindi po kumikilos at nagsasalita yung labi, bibig natin at kumikilos yung kamay natin without our thinking. Without our minds or intellect. Diyan po yung naka-imbak yung lahat ng pwedeng mag-direct ng ating sasabihin at ng yung ating gagawin. What we think is what we are. Tama ba yun? I don't know kung saying yun. Narinig ko lang kasi nabasa ko minsan. What we think is what we are. What we are is what we think. Amen? Amen? Palakpakan muna natin si Lord. Okay, balikan natin ulit. Okay? Sabi dyan is to change one's mind. No? Yan po yung pinaka-original meaning niya. Kasi po, pwede pong magsisi, pero kung hindi naman po magsisimula ang transformation o pagbabago sa kanyang isipan, baliwala ang kanyang sasabihin at yung kanyang ikikilos. Kasi doon talaga nag-uugat yon sa kanyang sasabihin at ikikilos. Amen? Now, tingnan natin ulit ito mga kapatid. Balikan natin itong pinag-aaralan natin. Dito, mapapansin po natin, repentance, sabi sa Romans chapter 12, yung binanggit po dyan, sabi ni St. Paul, do not conform to the pattern of this world. Ibig sabihin yung mundo, mayroon siyang pattern na kaugalian na nilalakaran, lifestyle, estilo ng mga tao. Huwag umayon sa pattern, takbo, o estilo ng mundo. But be transformed by the renewing of your mind. Nakita ninyo? And that is equivalent for metanoia, to change one's mind. Ang sabi ni Pablo, magbago ng kayo ng inyong pag-iisip. Para mabatid daw ninyo, then you will be able to test and approve what God's will is. His good and pleasing and perfect will.
hindi natin mababatid, madidiscern ang kabutihan, kalooban, nakalulugod, nakasisiya sa Panginoon, na approve sa Kanya, nakatutuwa sa Kanya, unless we change our mind. Maliban na lang magbago ang ating isipan. Ang tinatransform po, mind. Kasi pag nag-transform po yung mind, matatransform din po yung speaking at saka yung acting, yung action. The words and the action must go together. Hindi pwedeng yung salita mo, iba yung action mo. Hindi naman yung action mo, hindi sumasabay yung salita mo. But it is, nanggagaling po yun sa transformation ng mind. So, another one is, repentance is not an emotion, but a decision. Diba? Hindi ito damdamin. No? Hindi ito yung damdamin na iniisip mo nagbabago ka na. Nararamdaman mo. Hindi. Kailangan mo magpasya. Maraming mga tao, ina-associate nila yung repentance with emotion. Hindi po pwedeng, maybe, nararamdaman nila, pero you have to decide, kailangan mo talagang magpasya. Kasi kung hindi ka magpapasya, mga kapatid, walang mangyayari sa buhay. No? Minsan yung iba, ina-associate din nila hindi lang sa emotion, kundi sa religious rites or ordinances. Kaya gumagawa sila ng mga penance. Bakit gumagawa ng penance yung mga tao? Kasi pagpapakita nila na ito yung aking pagsisisi. Magsasacrifice ka, maggagawa ka ng mga pangganti, pangbayad mo bilang pagbabago mo, pagsisisi mo. Maaring ina-associate ng mga taong ganon. But it is possible na ikaw ay nagsisisi, nagre-repent, pero hindi naman nangyayari o walang nagaganap o nangyayari. Another one, true repentance, it is a firm. Repentance, it is a firm or inward decision. Galing dun sa kaibuturan ng puso natin. The outward expression in action of the inner change. Ibig sabihin, ang tunay na repentance, hindi lang decision, hindi lang ito'y tinatawag na decision, but it is an inward decision. Galing sa kalooban mo Yung pinakapangloob mong pagkatao, pag nagkaroon po yun ng tinatawag na changes, pagbabago, o pagbabalik loob, pagsisisi, and then maglalabas po yun sa panglabas na appearance. Kaya kaya nagiging genuine ang repentance kasi pag nanggaling sa loob ay makikita sa labas. May mga tao kasing binabago yung labas, nagbabago yung labas, pero hindi galing sa loob. Diba? Kung ang pagbabago mo galing sa labas, and galing sa loob ang pagbabago mo at lumalabas, that is the true repentance. Pero kung nagbabago lang yung labas mo na hindi nagsimula sa loob, and that is a fake repentance. Kasi huwag hindi magtatagal yun. Repentance, in short, is the inner change of mind resulting of your outward changes. Inner changes ng iyong pagbabago to move in a completely direction. Yung nagbabago, nagiging diretso na ang lakad at diretso na ang buhay mo. Meron ako nakitang two phase of repentance. Ano itong two phase of repentance? Dalawang mukha. Una is turning from sin. Pag hindi pa natin kilala ang Panginoon sa buhay natin at wala pa tayong faith and relationship sa Kanya, lagi tayong nakaharap sa kasalanan. Lagi ang buhay natin lumalakad papunta sa kasalanan. That is the lifestyle of the sinners, living in sin. Nabubuhay sa kasalanan. Pwede rin siya tawaging alipin ng kasalanan. Pag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, aalipinin ka ng kasalanan. Pag alipin ka na ng kasalanan, wala ka ng power. Powerless ka na. Basta slave is powerless.
You don't have right or power to decide and to change for yourself because you are slave. Yun pong ibig sabihin ng slave. Pag hindi ka slave, you have the power for yourself magpasya, gumawa. Pero kapag ang kasalanan ang nag-slave sa iyo, yan po ang mabigat na kalagayan ng isang tao. Kaya ang unang phase is tatalikuran mo ang iyong kasalanan. Ang ibig sabihin ng repentance, you are turning away or turning from your sin. Pag ikaw ay tumalikod sa kasalanan, saan ka naharap? And that is the second phase. Turning to God or facing to God. Pag ang isang tao nagbalik loob at tinanggap ang Panginoon, ibig sabihin, hindi na siya nakaharap sa kasalanan. Tama po ba? Amen. Saan ka na nakaharap? Saan ang tingin mo? Saan ang focus mo? Saan ang direction mo? Sa Diyos. Ang isang circle ay ilang degrees ang isang circle. Tiningnan ko kay Google, ang sabi ni Google, ang isang circle ay may 360 degrees. Ang 360 degrees, kung ito ang kasalanan, tapos nag-turn ka, nilampasan mo ang Diyos, bumalik ka ulit, ang 360 ang tawag doon. Pero kapag turning from sin, from your old life, your sinful life, then second phase is turning to God, and that is 180 degrees lang. Yun pong ibig sabihin nun. May mga taong, tumalikod sila sa kasalanan, pero lumagpas, nilagpasan ng Diyos. Hindi tumimo, kasi hindi genuine eh. Fake. Hindi totoo eh, yung second phase, hindi totoo. Umikot uli. Tapos balik uli sila sa old life. Two phase. Pag nakatalikod ka na sa iyong kasalanan, ibig sabihin nakaharap ka na sa Diyos. At pag nakaharap ka na sa Diyos, pag tinalikuran mo ang Diyos, ibig sabihin bumabalik ka sa kasalanan. Ganun lang ang ibig sabihin nun. Pag hindi ka nakaharap sa Diyos, saan ka nakaharap? Sa kasalanan. Pag nakatalikod ka sa kasalanan, saan ka nakaharap? Sa Diyos. And that is repentance. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah. Now, tingnan po natin. The second one, it is the sinner's first response. And that is repentance. Yan ang response. Pag ang makasalanan ay tumugon sa Panginoon, siya po ay lumapit, nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon, ang ibig po sabihin nun, yun ang kanyang unang-unang tugon at response sa Panginoon. So, that is the first response of a sinner. Now, what is genuine repentance? Dito ako papasok. First, sa Luke 15, sabi dyan sa may verse 17 to 18, yung binasa natin kanina, the prodigal son. This story is nakapackage po ito sa pagbabalik loob ng isang alibugang anak. Ginamit lang ni Jesus ang story just to illustrate the repentance. Pag binasa natin ang verse 17, sabi dyan sa may verse 17, ganito. When he came to his senses, at this time, lumayo na po siya sa kanyang tatay. Bit-bit na po niya yung kanyang kayamanan, yung kanyang pamana, at nagsarili na siya. Sabi, ayaw niya na sa poder ng tatay niya, ayaw niya nang magpasakop, ayaw niya na sa utos, ayaw niya na sa provision, ayaw niya na sa pag-go-govern ng kanyang tatay. Ang concept kasi nito, ang tao ay nag-originate sa Diyos, galing tayo sa Diyos. Napalayo lang tayo because of the sins of our first parents na Adam and Eve. Picture din ito na itong anak nasa poder ng tatay niya. Dahil matigas ang ulo, gustong maging independent at gustong mabuhay sa kanyang sarili, and then walang pinayagan siya ng kanyang tatay. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos eh. Mahal tayo ng Diyos pero hindi niya kokontrolin ang iyong desisyon, pamimili o gusto. Pero mahal ka ng Diyos. Yan ang pinakamasarap na pagmamahal.
Kasi kung nagmamahal ka tapos gusto mo siyang kontrolin, hindi yung totoong pagmamahal. Ang nagmamahal, hindi nagko-control, hindi nagmamanipulate. Binibigyan ka ng freedom. Magpasya, pumili, at magdesisyon. Parang ganun ang ibig sabihin doon. So, what happened there in verse 17? Nang nandoon na siya, sa lugar na pinuntahan niya at nilustay niya sa diwastong pamumuhay, nagkaroon siya ng paghihirap. Sa sobrang hirap, para mabuhay pa siya at makasurvive siya, pumasok siya ng trabaho dahil palibasa, senyorito, mayaman, maganda ang forma, maraming alila at utusan, hindi siya eksperyensado. Wala tatanggap sa kanyang trabaho, kundi magpakain na lang ng baboy. Sabi niya, when he came to his senses, how many of my father's hired servants have food to spare, and yet I am here starving to death. Look at the word, when he came to his senses. Pag sinabing senses, nang mapag-isip-isip niya, ibig sabihin, pumasok na o dumating na sa kanyang isipan na ang karanasan niya. Minsan, hindi tayo nagigising hanggat di pumapasok sa kukote natin. Di ba? May mga taong, hayaan na lang natin. Tandaan nyo. We cannot control everything, anything. We cannot control our wives, husband, children, and even our brothers and sisters. Amen. Hayaan na lang, pag-pray na lang. Amen. Dumating ang time, mauntog siya, at Amen. pumasok sa kukote niya. Bakit? Mapapagod ka lang eh. Yes. O kasi nga, ang pagbabago ng isang tao, kahit anong todong suporta at gawin mo para magbago siya, hanggat hindi pumapasok sa kukote niya, mapapagod ka lang. Now, the time came when he came to his senses. Then, verse 18, I will set out, I will arise. Ay, tatayo ako. And go back, ay, babalik ako. And say to him, Father, at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa langit, sa Diyos, at nagkasala rin ako sa inyo. Diyan ko pupulutin yung the genuine of repentance. First, what is the genuine repentance? First is, it involves the will. Ang pagbabalik loob, ang pagsisisi, kailangan ng pagpapasya sa sarili, kalooban. Listen, sabi ko na sa inyo kanina, ang hindi kayang pakialaman sa atin ng Diyos kahit makapangyarihan siya, yung kalooban mo. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hindi tayo niya nilikhang robot. Eto, parang robot ito eh. Hanggat hindi ko to pipindutin, hindi yan lilipat. Yung remote control, hanggat hindi yung TV, wala siyang kalayaan sa sarili niya eh. Kasi ang may hawak ikaw dun sa remote control. Ang Diyos, hindi niya sinakop yung kalooban natin. Kasi binibigyan tayo ng Diyos ng free will, kalayaang magpasya, pumili, mag-decide ayon sa iyong kalooban. The genuine repentance ay may kalakip, may sangkap na kalooban. The will is the very center, mga kapatid. Sabi ng verse 18. I will set out. Sabi niya, tatayo ako. Pupunta ako sa aking ama at sasabihin ko, unahin ko muna yung I will arise o I will set out. Yung will kasi dito, mga kapatid, is the very center of repentance. I will. Malibang gustuhin mo, ibigin mo, hindi ka makapagsisisi, hindi ka makapagbabago. Kasi ang pagsisisi, pagbabalik loob, ano yun eh, kalooban yun ng sarili mo yun eh. Hindi ako pwedeng magsabi, oy, sige na, umatin ka na, magbago ka na, alisin mo ng busy mo, alisin mo ng mga bad habits mo. Hindi! Ikaw yun eh. Nagbabago tayo, hindi dahil lang sa prayer ng mga mahal natin sa buhay, hindi dahil sa may umaalalay sa atin, sumusuporta tayo. Hindi, kahit gawin naman nila lahat ng effort at support nila, kung ikaw na may katawan ay walang
gusto, ayaw mo, wala pa rin mangyayari. It is a will. Kaya nga mga kapatid, tinan po ninyo, sabi po ni St. Paul, we must surrender our will to God so that He can change us. Kung ang binigay sa atin ng Diyos na free will, binigay niya sa atin, one of the precious gift that God gave to us is a free will. Kalayaan ng kalooban na pumili magpasya o magdesisyon. Kung ang ating kalooban ay ibibigay, isusuko sa kalooban ng Diyos, ayan, dyan tayo mababago. Pero hanggang hindi ka magpapasya na yung kalooban mo, isusuko mo sa Panginoon, wala talagang mababago. Sabi ni Paul sa Romans 12, verse 1, therefore, I urge you, sabi niya, brothers and sisters, in view of God's mercy, sa habag ng Diyos, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Napansin niyo po yung word dyan na offer? Sa lumang tipan kasi, pag sinabing offer, merong mamamatay on behalf. Halimbawa, sabi ng Diyos, mag-offer kayo para sa inyong kasalanan. Pag nag-offer ka, merong kang dadalhin na kordero, na yung kordero ang mamamatay para sa iyo. Hindi ikaw ang papatayin, yung kordero, siya ang magiging sacrifice na i-offer para mamatay, para sa iyong kasalanan. Pagkatapos, patatawarin ka na ng Diyos sa iyong kasalanan. Kasi sa Old Testament, ang forgiveness is through shedding of the blood. Pag yung dugo ay bisik na sa luklukan ng awa, yung dugo ang tatabo ng kasalanan mo. Ibig sabihin, hindi na makikita ni Yahweh ang kasalanan mo kasi tinabunan ng dugo. Pero meron munang namatay. That's the word offer, namatay. Or another word, sacrifice. There is someone, something to put to death on your behalf, on our behalf. Yun pong ibig sabihin nun. Pag inilagay po natin sa buhay natin ang genuine, totoong pagsisisi, ay katumbas ng pagsusuko. Yung offer ay katumbas ng salitang pagsusuko. Hindi mo naman pwedeng patayin ang sarili mo para lang magsisi. Hindi ka na mabubuhay. Patay ka, pinatay mo na sarili mo. Hindi sarili papatayin. Ang ibig sabihin nun, isusuko mo na. Di ba pag yung salitang suko sa practical, pag sumuko ka na sa alagad ng batas, ibig sabihin, wala ka ng power, wala ka ng lakas, yung power mo at lakas mo, nandun na sa authority. Tama ba? Ibig sabihin nun, kung ang lakas mo ay nandun na sa authority, ibig sabihin, sila na magpapatakbo sa'yo, sila na magkocontrol sa'yo. Doon ka na ngayon mababago. Hanggat ikaw ang masusunod, magkocontrol sa sarili mo kung ano gusto mo, hindi ka mababago. Pero kapag sinuko mo, inoffer mo ang buhay mo sa Diyos at siya ang magkocontrol, siguradong may mababago. Amen! Yes. Kaya kita ninyo, magtataka kayo, ang tagal na natin dito sa prayer meeting. Di ba sana dapat lahat na tayo nabago? Kaya minsan nagkakaturuan, nagkakasiksita, nagkakabulungan. Yan pa naman lumakan sa akin. O, di ba? Di ba? Mapapansin natin. Bakit? Kasi will yun eh. Parang ganito, maaaring naisuko ko lang sa Diyos yung 90% ng buhay ko, pero may natitira pang 10. Lord, isuko ko sa iyo ang mga bisyo ko, ha? Lahat, pati bad habits ko, pero wag lang muna yung kabit ko, Lord, di ko pa kaya. Hindi ganon. Pwedeng naisuko mo na yung ibang bad habits mo, pero ang hindi mo masuko, yung mga, ano mo na, doon ka mahina eh, hindi mo kaya isuko. Kaya, nakikita, lumalabas, nabubunyag, nahahalata. Pero kapag total surrender, put to death, offer to God as a living sacrifice, then you will be transformed, and that is the genuine repentance. It involves the will. Gusto ng Diyos, kaya nga lang kung hindi mo rin gugustuhin, wala rin. Kailangan gustuhin din. Gusto ng Diyos unang-una, pero dapat gustuhin mo rin. Pag ginusto mo, dahil gusto ng Diyos, magugulat ka na lang sa sarili mo. Magtataka ka na lang. Ma-amaze ka. Araw-araw may nakakita kang pagbabago hanggang sa ikaw ay maging mature.
Amen. Amen? Amen. Another one. Yun nga ang sabi ng Romans 12. Offer your bodies as a living sacrifice. Binanggit ko kanina. Number 2. What is the genuine repentance? Genuine repentance, number 2, it involves the mind. Balikan natin yung alibugang anak. Sabi niya, I will set out. Kanina sinabi ko, I will set out. Ibig sabihin, I will arise, tatayo ako. And that is the will. Ngayon, sabi niya, I will go back. Anong nilagay niya sa isip niya? Babalik ako. Ibig sabihin, galing na siya sa tatay niya, kaya babalik na lang siya. Ibig sabihin, tayong mga tao, galing tayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, napalayo tayo. Anong kailangan? Bumalik tayo. And that is repentance. Ang pagbabalik loob ay kasama ng mind. Amen. Repentance involves knowledge of sin. Involve yung knowledge eh. Hindi pwede magbabalik loob ka, pero hindi mo naman kikilalanin yung mali mo, yung kasalanan mo. Hindi pwede gano'n. Pwede bang nagbalik loob tayo sa Diyos, pero hindi natin kikilalanin ang lahat ng mali natin? Hindi pwede. It involves the mind. Now, mga kapatid, sins that we have committed against God. Isipin natin, ano ba yan? Kung marami, nahirapan ka, ano mo na lang, buhin mo na lang. Alam naman ng Diyos yun eh. Or, even personal sins, mga kapatid. Si Isaiah, the call of prophet Isaiah, sabi niya sa Isaiah 6:5, sabi niya, woe to me! Woe to me! Sabi niya, kaawa-awa ako, kahabag-habag ako. I cried, I am ruined, I am lost, for I am a man of unclean lips. Ako isang tao na merong maruming labi. And live among a people of unclean lips. Nabubuhay din ako sa mga taong marurumingin ang kanilang buhay, yung makasalanan. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Bago siya tawagin ng Diyos, nakita niya sa kanyang vision na ang Diyos nakaluklok sa kanyang trono. Sabi niya, nakita ko ang Diyos. Kasi sa ulumang tipan, hindi pwedeng makita ang Diyos. Pag gusto mo makita ang Diyos, mamamatay ka. Ayaw ng Diyos magpakita siya sa tao kasi hindi makakayanan yung kanyang presensya. Pero sa puntong ito, bago siya tawagin ng Diyos na maging propeta, sabi niya, buhay pa ako, nakita ko ang Diyos. Kaawa-awa ako, kabag-habag ako. Nang makita niya ang Diyos, na-acknowledge niya yung kanyang kasalanan. Imagine. Ganyan sana ang tao. Sabi makakatlingon siya sa Diyos, mararanasan niya, makikita niya yung kabutihan ng Diyos. Yung para bang pumapasok sa mind niya na ang bad-bad ko talaga. Hindi maganda ginagawa ko. Hindi maganda ginagawa ko sa parents ko, sa trabaho ko, sa kapwa ko. Yun ang ibig sabihin ng repentance involves the mind. Amen? Yes. He recognized his sin, personal sin, and his response was, who is me? Kahabag-habag ako, kaawawa ko. Naalala niyo rin ba si Peter? Ang tawag ni Peter. Nang tinawag si Peter, isa po siyang fisherman. Dahil siya'y nangingisda, nang tinawag siya ng Panginoon, then, nang gumawa ang Panginoon ng miracles, wala kasi silang huli, nakahuli sila ng napakarami. Sa kabila na siya'y makasalanan, sabi po ng chapter 5 ng Luke verse 8, ang sabi dyan, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees. Sabi niya, go away from me, Lord. Imagine si Jesus nang lumapit sa kanya para tawagin siya, pero anong response niya? Kung ang response niya ay Prophet Isaiah, kaawa-awa ako, kahabag-habag akong nilalang, Panginoon, dahil sa kasalanan ko. Si Peter naman, sabi niya, Lord, lumayo po kayo sa akin, wag niyo po akong tabihan, kung maaari, wag niyo akong tawagin, hindi ako karapat-dapat. Go away from me, Lord, I am a simple man. Look at this. Yung mga lingkod ng Diyos na tinatawag ng Panginoon, karamihan sa kanila, before they serve the Lord, they acknowledge their sins. Repentance involves the mind. Mind, intellect, you have to acknowledge your sins. Merong isang kwento. Habol lang ako konti, may isa pa kasi number 2 pa lang. Merong isang kwento, merong isang, ewan ko na kwento ko na to sa inyo.
Sabi ng isang artist, gusto niyang kumuha ng ipoportrait niya isang obra maestra niya na ipoportrait niya. Gusto niya ay yung portrait ng isang alibugang anak. Pumunta siya sa slum area at nakita siya ng isang lalaki na mahaba na yung buhok at matigas at ang damit niya ay mahuling o madumi na, tapos may mga sira-sira, punit-punit, tapos yung kanyang balat ay marami ng grasa. Sabi niya, ito ang hinahanap ko, eksakto. Di sa madaling sabi, yun na nga, kinontrata niya, sabi niya, payag ka, kukunin kitang isang modelo kasi meron akong ipipinta. Ganyan ang gusto ko ha, yung ganyan itsura mo. Bibigyan kita ng paunang bayad. Ito yung aking calling card. Puntahan mo ko dyan sa calling card na yan bukas. Dahil babayaran kita pagkatapos ng buo. Ito muna ang pauna. Di sa tuwa niya, bumili ng sabon, bumili ng damit at nagpagupit. Pinuntahan niya ngayon yung address. Pagkatok niya sa pintuan, sabi niya, ito po ba si pintor ganito? Ako nga. Ay, ako po yung kasanghapon na inyong kinontrata para gawin niyo pong modelo sa inyong pagpinta. Sabi niya, hindi ikaw yun. Hindi ako po yun, ako po yun. Hindi ikaw yun. Dahil ang kailangan ko yung madungis, may grasa, matigas ang buhok, may punit-punit na damit. Ako nga po yung kasi nagbihis po ako, naligo po ako, bumili po ako ng damit at nagpagupit po ako. Hindi na po siya pinapasok at hindi na itinuloy yung pagpinta. Bakit? Ang paglapit kasi sa Diyos is who you are, what you are, and who you are. Hindi ka pwedeng lalapit sa Diyos na hindi mo i-acknowledge kung sino ka eh. Hindi ka pwedeng mag-project ng iba kung ano ka, hindi ka pwedeng mag-evaluate ng sarili mo. Lapit ka sa Diyos kung sino ka. Dahil alam ng Diyos kung sino ka, ang kailangan lang ng Diyos, kilalanin mo kung sino ka. Alam ka na ng Diyos, alam na tayo ng Diyos, pero hinihintay ng Diyos, lumapit ka kung sino ka. Parang kanta ni Ray Valera, maging sino ka man. Ibig sabihin kung sino ka. And the last one is, the genuine repentance, it involves emotion. Ano ang sabi doon uli? Sabi uli doon ng Luke 15 verse 18. Una sabi niya, I will arise. Tatayo ako. And that's the will. It involves the will. Sabi niya, I will go back. He came to his senses. Babalik ako. It involves the mind. But now, it involves the emotion. Napansin po ninyo? Sabi niya sa verse 18, sasabihin ko sa tatay ko, I will say to him, I will say to my father, Father, I have sinned against heaven and sinned against you. And that is the will. When we intellectually understand that we have sinned against God, then it will lead to godly sorrow. Pag nagramdaman natin mula sa ating isip at sa ating damdamin na tayo po ay nagkasala, yung kasalanan na yon, dadalhin ka sa godly sorrow o dadalhin ka sa repentance. Sabi ni St. Paul sa 2 Corinthians 7:9-10, yet now I am happy, not because you were made sorry. Masaya ako hindi dahil sa kayo ay nagsosorry, but because your sorrow leads you to repentance. Meron palang sorry, nalulungkot na hindi kadadalhin sa pagsisisi. At totoo naman, marami naman sa atin nalulungkot, pero yung kalungkutan na yun, hindi ka naman dinadala sa pagsisisi. Otherwise, lahat ng nalungkot, nagsisi. Sabi diyan, because your sorrow, led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us,
Verse 10, godly sorrow brings repentance. Ano nga po ba ang pagkakaiba ng sorry? Being sorry is not the same as repentance. Hindi ho magkaparehas yung salita. Sorry na, sorry na. Doon sa pagsisisi, magkaiba po yun. Now, in my own little way understanding. Yung repentance is the next step of being sorry because it will leads us to something about the wrong we have done. Yung dadalhin ka, pagkatapos nun, ikaw ay hihingi ng tawad. Pagsisisi muna, tapos hihingi ka na ng tawad. Sa pagsisisi, ma-acknowledge mo, ma-realize mo saan ka nagkamali, tapos hihingi ka na ng sorry, hihingi ka na ng tawad, para gumawa ka na ng bagay mula doon sa ginawa mong mali na iyong nagawa. Now, the difference is, meron kasi dyan sa Corinthians na sinasabi ni St. Paul, the difference is, yung worldly sorrow is a sorrow caused by getting caught. Ito yung kalungkutan, makamundong kalungkutan, ay dahil ikaw ay nahuli. Bawat magnanakaw ka, nahuli ka, kinulong ka. Ang tawag doon, worldly sorrow. Nalungkot ka dahil nahuli ka. Eh ano naman po yung godly sorrow? Yung godly sorrow, mga kapatid, godly sorrows involves being sorry before you are caught. Yung bago ka nahuli, nalulungkot ka na. Hindi ka pa pinupuntahan ng pulis sa bahay mo para posasan. Nalulungkot ka. Ano ba itong nagawa kong ito? Maling-mali ako. Tigas talaga ng ulo ko. Hindi yung nahuli ka, kinulong ka, nalungkot ka. Magkaiba yan, ha? Magkaiba yung worldly sorrow sa godly sorrow. Anong pinaka-tama? Ang tama is godly sorrow because godly sorrows leads you to repentance. Kung lahat ng nalungkot dahil kinulong sila, edi sana lahat sila nagsisi at nagbagong buhay. Eh, daming nakakulong, hindi naman nagpaglabas, ganun pa rin ang buhay. Eh, pero kapag nauna ang kalungkutan sa puso mo, kaya ka ngayon nagsisisi at humingi ng tawad sa Diyos, dadaling ka sa tunay na pagsisisi o pagbabalik loob. Amen? Matthew 5:4, dyan ako magtatapos. Mapalad daw ang alin? Mourn. Sabihin mo mourn. Sa Tagalog yan. Namimighati, nalulungkot, nalulumbay. For they will be comforted. Kapag nalulungkot ka, naiiyak ka, dahil nagsisisi ka, mapalad ka. Dahil maraming mga taong hindi umiiyak pag nagkakamali. Maraming mga tao sumasayaw-sayaw pa pag nagkakamali. Alam niyo yun? Nagpipiesta, nagsasayaw pa, kahit nagkakagawa na sila ng kasalanan at pagkakamali, kahit marami na silang ginawang corruption, masayang-masaya pa rin sila. Pero kung umiiyak ka, nalulungkot ka, namimighati ka, nagdaramdam ka kasi nagkamali ka, sabi sa Bible, mapalad ang umiiyak. Mapalad yung malungkot dahil sa kasalanan kaysa doon sa nagsasayang na merong maraming kasalanan. Amen? Tumayo tayong lahat. Sa next Tuesday or Friday, magtutok uli ako ng importance of repentance and the blessing reward at saka yung fruits of repentance. Susunod-sunod. Panginoong Diyos, salamat po ng marami sa inyo. Binigyan niyo po kami ng konting kaalaman, Panginoon, upang lalo pa kaming mapalapit sa inyo. Salamat, tinuruan niyo po kami kung ano po ang tunay, authentic, genuine meaning ng pagbabalik loob, pagsisisi. Panginoon, it involves our will, it involves our mind,
It involves also our emotion. Panginoon, pinagpapasako po namin sa inyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na makita ito sa buhay namin upang kami matutong magmahal, magmalasakit, magparaya, magunawa, magbigay. Hindi yung kami lagi ang nakasentro sa aming sarili. Makita ka nawa sa amin, Panginoon. Makita nawa ang inyong habag at biyaya. Salamat, Panginoon. Wala pong nagbalik loob sa inyo na nagsisi, na inacknowledge ang kasalanan, at sa inyo nagpatuloy at nagbago na hindi nyo pinagpapalit. Kaya lahat po ng prayers namin ngayong gabi, ipuin nyo po, pagpalain nyo po kasama ang aming pamilya, aming trabaho, ang aming employer, pati na po ang aming kalusugan. Salamat po, inaangkin po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Sa Sunday, dito po ang gawain natin, ha? Please, text blast na lang po. Text blast. No, Sunday, di ba? Okay. Bukas, Lingap Pinoy, yung libre po pakain. Ha? Okay, let's give thanks. Sunday, dito po tayo about 2 p.m. Okay, after the Mass, diretso na, tapos punin na kagad natin yung oras. Probably mga 12, ha? Sakto po yun. Text blast po tayo, ha? Text. Let's give thanks to the Lord.